ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Sa mga bago po dito, pag sinabi natin palakpakan ng Panginoon, Solidad Club po ang aming ginagawa. Pero matututunan nyo rin yan. At ito po ay isang pasasalamat ko rin para sa biyaya ng Panginoon na 12 years na po akong pari sa araw na ito. 2012 nang ako po ay ordinahan ni Cardinal Tagle at ngayon po ay nasa pangatlong assignment na po ako sa 12 years na ito. Kaya patuloy po na nagdarasal, nawa patuloy niyo po ako ipagdasal na mas makilala ko ang Panginoon upang ito rin ay maipakilala ko po sa inyo. At ngayon po, ating pagninayan ang mga salita na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabihin nyo nga po muna sa katabi ninyo, putulin mo na. Ano kaya ang kailangan natin putulin? Ha? Mga isip nyo no? Pero ano nga ba ang ipinapuputol, pinapa-amputate o pinapaalis sa atin ng Panginoon para mas maging maginhawa ang buhay natin? Nakasalalay kasi yung pagkakaroon natin ng peace of mind o ng kapanatagan sa paraan ng pagsasalita natin, pakikipag-usap natin, at lalong-lalo na sa pakikinig natin.
Minsan o kadalasan, hindi natin agad-agad makokontrol kung ano ang sasabihin sa iyo ng mga tao. Pero tandaan mo, ikaw ang may control kung paano ka naman magre-respond o magre-react kapag mayroong mga sinasabi sa iyo. Kadalasan, meron tayong mga ginagawa na gusto nating tumulong, gusto nating makatulong, kalaunan, napapalitan na ito. No? Gusto mong gumagawa ka ng mabuti, pero ikaw mismo nai-stress. Kahit sa simbahan po, di ba? No? Imbis na maging masaya ang paglilingkod natin, napapalitan nito ng mga away-away. Dahil lamang sa mga bulong-bulungan, yung mga bumubulong sa inyo. Kaya sabi nga dito, putulin mo na. Kung ang kamay ang nagiging sanhi, putulin mo. Kung ang paa, putulin mo. Kung yung mata, dukutin mo. May kulang pa yung dila. Pero paano yan? No? Kailangan natin pagnilayan ano yung mga bagay o kahit tao. Yung connection natin, ang kailangan natin putulin ang connection natin sa tao kung ito ang nagdadala sa atin sa kapahamakan o kung ito ang nagdadala sa atin sa pagkakasala. Ano bang madalas ninyong ibinubulong sa katabi ninyo? Ano bang madalas ninyong sinasabi? Kasi tinan niyo po, sa unang pagbasa, sabi dito, no, sa aklat ng mga bilang, may mga pinagkalooban ng Espiritu. Mayroong 70 pa, diba? No? Si Moises, tapos may iba pa. Tapos mayroong dalawa, hindi nakarating doon sa patawag. Yan, usong-uso pa naman ang patawag ngayon. No? Kaya pag pumunta ka ng patawag, pag uwi mo, nakangiti ka kasi meron kang 5,000. Pero dito, ang patawag ay biyaya. No? Biyaya ng Espiritu. Pero sabi dito, merong isang binata na may nakapansin. Yung dalawa daw, hindi umaten doon sa patawag. Pero, nagpapahayag din. Pinagkalooban din kasi sila ng Espiritu. At, sabi dito, no? Tumakbo sila, patakbong pumunta kay Moises, inireport, oy, Moises yung dalawa doon, nangangaral. Wala sila dito, pero nangangaral sila doon. Ang sabi ni Moises, huwag niyong kala niyo ba mababawas? Maikalulungkot ko na mayroon pang ibang nakakagawa at nagiging propeta din. Kala niyo ba gusto niyo ako lang? Mas masaya nga, mas maganda, mas maraming gumagawa ng mabuti. At dito rin kay Jesus, yung dalawang alagad din, pumunta rin sa kanya, nag-report. Ay, pinagbawalan namin yung gumagawa sa pangalan mo. O, sabi ni Jesus, huwag niyong pagbuwalan. Gusto tayo lang. Di ba nakakatawa po, no? Nitong nakalipas lang, nakita natin halos magsuntukan na sa City Hall. Halos magsuntukan na sa Senado. At kapag natuklasan mo, magkakaiba kasi ng partido. Lahat naman gustong gumawa ng mabuti. Pero dahil nga sa mga sulsol, dahil sa mga lumalabas sa bibig natin, huwag mo aprubahan yung budget niyan. Tayo lang dapat ang gumawa ng mabuti. Tayo lang dapat ang magbigay ng ayuda. Tayo lang dapat ang mapansin. Tayo lang dapat. Yung mga dating Makati, ngayon Taguig na. Hindi na kayo sosyal. Taguig na kayo. Di ba? Nakakuha niyo po ba? Sabi nga sa ikalawang pagbasa din, bakit ba nagkakaroon tayo ng ganitong mga pag-uugali? Dahil sa pera. Sabi sa sulat ni Apostol San Pablo, alam niyo, yung mga kayamanan niyo, inuud na, kinakalawang na. Hindi natin napapansin. Di bali nang may masira tayong tao, at least mayroon tayong pera. Pero tandaan mo, mamamatay tayong lahat dito, iiwan mo lahat yan, mabubulok yan dito.
At sa kasawiang palad, tayo din, kung mapunta tayo sa impyerno, walang hanggang apoy naman ang tutupok sa atin. So ngayon, ano ang dapat nating putulin para magkaroon ka naman ng kapanatagan? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tumatanda ka na. Diba? Tumatanda na, pero hindi ma-relax-relax kasi ang dami pang ang dami dapat alisin pero ayaw nating alisin. Kaya hindi tayo mapanatag. Minsan nga, masyado kang apektado kapag may nagsabi lang sa iyo na, uy, Mari, alam mo ba, si ganito, naku, dapat ikaw yung president, dapat ikaw yung coordinator, naku, dapat ikaw yung nasa harapan nung nagsasayaw tayo, Di ba? Masyado kang napapa-apekto, Pwede mo naman, Mari, okay lang yun, no? Okay lang yun. Patapos na ako, Matanda na ako. Sila naman, give way tayo, give way. Di ba? Mas at peace ka. Mas panatag ka. Punta-punta kayo dito. Pero maganda mo pagnilayan itong paanyaya sa atin ngayon. Tayo mismo ang kailangan mag-cut. Sabi nga, hindi lang basta yung bahagi ng katawan, lalong-lalo na yung mga pag-uugali natin na hindi talaga nakakabuti sa atin. Putulin na yan. Alisin na yan. Mga sumbungan na yan. May pagbubulungan ba nangyayari dyan? Pero, di ba, narinig natin ang mga salitang ito. Pag labas ninyo dito, kayo pa rin naman kasi ang magdidesisyon yan. Kaya nung sabi ko, hindi natin makukontrol yung mga nasa labas mo. Pero ikaw mismo, kapag ikaw rin na insecure, kung ikaw din ay matapakan ng ego mo, paano ka nga magre-react? Pwede mo ba sabihin, at sana masabi mo nga din na okay lang yun. At least marami, di ba? Kasi mahirap maging exclusive. Hindi pwedeng tayo lang. Mas marami, mas maganda. Yan ang pangarap ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Hindi pwedeng tayo lang maliligtas. Ito mga nagsimba ng 6 a.m., ito lang ang maliligtas. Yung mga wala dito, yan, sa impyerno sila. Hindi. Maliligtas din. Baka nga mas maligtas pa yung mga wala dito. Tingnan mo mga umukha ng mga nandi dito. Masyado tayong na-attach sa mga ugali natin, sa mga material na bagay. Ngayon, ang paanyaya sa atin, pag nilayan natin, i-detach na natin ang ating mga sarili sa mga bagay, tao, na hindi makakabuti sa ating kalagayan sa mga susunod na mga panahon. Amen?